ating topic for today, aling pelikula kaya ang mas kikita sa Metro Manila Film Festival 2023? Ang pelikula ni Vilma Santos o pelikula ni Sharon Cuneta? Yes! Ang pelikula po ni Sharon Cuneta ay ang A Family of Two, A Mother and Son Story. At ang kay Vilma Santos naman po at kasama si Christopher De Leon ay When I Met You in Tokyo. Yun po ang title ng kanilang pelikula. So, aling pelikula, Maybe. Wala sa siya. dalawa ang kikita. Okay. Sa akin ay ang pelikula ni Vilma Santos. Ako talaga ito sigurado. Ako yung Okay. napunta sa akin talaga. Wag naman sa akin magagalit yung mga Vilmanian, di ba? Okay, go. Pero ito talaga, naniniwala ako talaga na mas kikita ang pelikula ni Sharon Cuneta at saka ni Alden Richards. Dahil, syempre si Alden Richards galing lang, di ba, sa kita ng pelikulang five breakups, di ba, in a romance. For sure, dadalhin niya yan dito sa pelikula ni Sharon Cuneta. At first time na magsasama bilang mag-ina itong si Sharon Megastar at saka si Alden Richards, na balita ko nakakaiyak talaga ang pelikulang ito. So, silang dalawa lang ay sapat na yung kanilang fan base para supportahan sila ng mga fans nila. Ako naman, mas naniniwala akong mas kikita ang pelikula ni Ate B with Christopher De Leon. Kung bakit kasi mga friendship, alam naman natin ever since kapag gumagawa ng pelikula si Ate B at si Christopher De Leon ay talagang tipak sa takila, kumikita, blockbuster. Noon yun, panahon nila. Ang mga fans, kagaya po ng Gabi Sharon, di ba? Sabik sila na mapanood ulit itong dalawa sa kanilang nalalapit na concert. Ganon din ang mga fans si Christopher at ni Vilma na gusto ulit nilang mapanood sa isang pelikula itong dating tambalan ng dalawa. At sabik sila, kaya panonoodin nila itong pelikula Pagbabalik Tambalan ng Vilma Boyet. Mas kikita ito. Oh, pero iba na ang audience ngayon. Sinasabi mo, kapag nagsama ang dalawa ay tiyak nakikita. Siguro nung panahon nila yon. Pero yung ngayong panahon na to, kaya nga sinamahan sila ng Darren at saka Cassie Legaspi para makatulong dun sa pelikula. Kasi naman, imposible naman na silang dalawa lang ang bida. Siyempre, may mga supporting niya, kaya kailangan magsama ng ibang cast, di ba? At ito pa, once na pinanood po itong pelikulang to, When I Met You in Tokyo, parang nakapunta na yung audience sa Tokyo. Malilibot nila yung buong Tokyo. Ay! Nakapunta na kami sa Tokyo through that movie. Kaya panonoodin nila ang When I Met You in Tokyo. Lalo yung mga tagahanga ni Vilma Santos. Hanggang ngayon, kahit mga standards na, mga may datidaran na. Kumbaga, susuportan pa rin nila si Ate B. At hindi sila papayag na hindi panood ang pelikula. Papayag pa sila, teka na mangungulad sa pelikula. Etong pelikula. Ay, hindi. Kaya lusob na sa mga sinyan, sasabihin ng mga Vilmanian. Para lang makita nila yung Tokyo, kailangan nilang panoorin yung pelikula yan. Pwede naman yun sa YouTube, makita nila yung Tokyo. Pero ako, hindi naman ako magiging reason, di ba? Ganun daw, pero sabi. ang Sharon Cuneta, alam naman natin, ang Sharon Cuneta at Alden Richards, malaki na ang market niyan. Ibig sabihin, maraming mga fans yan for sure. Ngayon pa lang nga talagang inaabangan na yung pagsasama nilang dalawa. At yung relationship nila, talagang para silang mag-ina. Kahit sa totoong buhay, parang nanay niya na si Sharon at anak niya si Alden dahil naging close sila. Pero ito, pag nakita mo yung trailer, para din magjowa si Boyet at saka si Ate B. Noon. Sabi nga dati ni Boyet, gusto nga kitang ligawan dati. Sabi niyang gano'n, di ba? So ngayon, parang makikita mo yun, yung chemistry nandun pa rin. Siyempre, panonoodin ito ng mga tatalaga. Malalaman natin ang resulta sa December 25 kung aling pelikula talaga ang mas kikita. Pero naniniwala ako, hindi pababayaan ng Vilmanians. Lalo na, alam nila, mga kalaban, di ba, bibigatin. Mga sikat ngayon, di ba? Mga sikat ngayon. So, lulusob sila sa mga sina para suportahan ang tambalang B at Boyet. Nagtanong-tanong na ako, Fearless Forecast, sinasabi nilang magiging #1 daw na pelikula sa Metro Manila Film Festival itong Sharon Cuneta at Alden Richards. Pero sabi nga, Fearless Forecast, diba? Meron dati, may isang pelikula, komedyante, sabi, yun ang mangunguna sa takila. Pero ang ending, ibang pelikula pala ang nanguna. So, may tinatawag na Dark Horse, ano yan? Dark Horse. Anong Black Horse?
Dark horse, diba? Pero yung pala ang pipilahan. Kaya di natin masasabi, nobody but you, Ferdinand. Ano masasabi mo? Pareho kayo may point di ba? Pero ang Sharon Alden kasi bagong formula, di ba? Ang mga manonood natin, kailangan nila ng mga bagong formula para panoorin. At the same time, makaka-relate talaga yung mother and son, nakakaiyak ng mga istorya. Importante yan. Pero, hindi mo pwedeng itawaran ng Vilma, Boyet. Kasi may market yan Di ba? Sa comeback movie yan ni Ate B. Ngayon lang, di ba, sabik sila. At the same time, may Boyet, may Boyet Vilma na talaga namang yan yung love team na parang John Lloyd Bea na nung araw. Hindi hanggang ngayon. Hanggang ngayon, patutunayan din nila ngayon, di ba? Di ba? So, naniniwala ako na na hindi natin masasabi kung ano talaga ang kikita sa dalawang yan, di ba? Naniniwala ako na nasa panlasa pa rin ng tao kung ano ang kikita sa Metro Manila Film Festival. Pero sa tingin ko, friendship, parang kikita, no? Oo, pareho. Kasi magkaiba naman ang tema di ba? At saka may fans ang Alden, may fans ang Sharon, may fans ang Vilma at saka Boyet yan. Correct. Pero gusto kong pasalamatan si Miss Glenda Cruz. Okay. Kasi yan ang nag-service kay Ate B sa Tokyo. Ay, bongga namit mo. Siya ang nagpasyal sa amin sa Yokohama at siya rin nagkatid sa amin sa airport ng libreng time. Ay, galing. So parang ikaw si Boyet, si Karen, si Ate B. Talbog. Basta, pamangkin niya ni, Glenda. pamangkin ng asawa yan ni Kuya Pip. Yan. Kasi Miss Glenda, yan. Yun. Naku, Thank you, Miss Miss Glenda Glenda. Cruz. Miss Yan. Glenda, for the sake of arguments lang to, ha? Hindi lang ka napunta sa akin, ha? Diba? Baka naman. Baka Kung naman. nasa Japan tayo, hindi kayo sasakay Oo, Miss Glenda. oo. Charot! Kasi ba't ba ito naging topic? Kasi kung ano lang yun, di ba? Correct. Yan. Oo. Yes! Yan. Anyways, kayo, mga friendship ka, Marisol, classmates, hula-hula, sa tingin nyo, aling pelikula ba ang kikita? Diba? Sa Metro Manila Film Festival, ang pelikula ba ni Ate B o ni megastar Sharon Cuneta? Pero syempre, we wish natin na lahat ng pelikulang kasali sa Metro Manila Film Fest ay kumita, di ba? Correct.